A lot of casualties in Calabarzon, and most of those are from Batangas, where a landslide in Talisay, Batangas claimed at least 14 lives. We still have News 5's Rainiel Pawid in Batangas. He joins us now on the line to give us an update. Hi Rainiel, kamusta ang rescue at retrieval operations dyan? Linawin lang muna natin, no? Nasa Talisay ka ba or nasa Lemery pa rin? Hi, ladies. Ngayon ay kakalikat lang natin dito sa may Talisay, Batangas. Specifically dito sa may Barangay Sampaloc. This is the area yung tinatawag nila na ground zero for this landslide, no? At itong landslide na to, since inikot natin kanina, to visualize lang, no? Para to give visualization sa mga viewers. Ang laki ito ay sa 10 full basketball court. Ganun siya kalaki pag in-stress mo siya. Dahil parang nasa gilid ka ng kalsada and then kikita mo talaga na lahat ay sa gilid. Kaya natabunan na nga ng putik at maging mga baro. Okay, Riel, nakikita nga namin sa aming video, no? We're playing back videos from the rescue operations dyan sa may landslide sa Talisay. For now, though, meron na ba tayong mga numero? Ilan po ba ang nawawala? Ilan ba yung hinahanap natin or nahanap na? As of 8 p.m., nakakuha tayo ng confirmation na 18 na yung nahanap, pero patay na yung 18 individuals na yon. And then may dalawa pa na bata yung hinahanap naman. Sila ngayon yung nag-start. No, sinabi nga nila ng mga rescuer natin na 24/7 na yung kanilang gagawin. Search and rescue dito sa buong barangay ng Sampaloc. Are they expecting na merong mga survivors of the landslide? Yes, we've asked earlier, hindi nila inaalis the possibility. Though yung oras, tinitignan nila na almost 24 hours na nga simula nung nangyari itong mudslide or landslide dito sa area. Pero sabi nila, keep fingers crossed na sana yung dalawang hinahanap ay, di ba, medyo natabunan daw at na-shield ng ilang mga debris. O yun yung tinitignan nila ngayon ang gulo. We're getting reports that 12 of the initial 14 dead are children. Is that correct? At natuntun mo ba yung dahilan kaya nagkaroon ng landslide dyan? Bukod sa malakas na pag-ulan. Yes. Tinutong natin yung isang mga residente dito sa lugar, no, sa Sampaloc. Ang sabi nila ay supposedly wala na lockdown na mga nagpuputol talaga ng mga puno dito. Yung unang narinig natin na this is part of this climate change then or climate situation and environmental distortion dito sa lugar. Pero ang sabi nila ay hindi daw talaga ang cause daw talaga nitong landslide is yung bigat o yung dami, yung volume itself, yung tubig na bumagsak kagabi. Okay, and kamusta naman, no, Rainiel, yung lagay ng panahon dyan dito sa Metro Manila, no? Medyo fair weather tayo almost all day. Can we say the same for Batangas? Kasi yung forecast ni Pag-asa dyan, uulanin pa rin daw hanggang today, Friday. Yeah, fortunately, since 7 in the morning, we're having fair weather. At around 12 noon ay nakita natin na bagyang nilip itong araw. So ikinatuwa naman ito ng ilis nating mga kapatid ko sa Batangas. Pero ngayong gabi, though hindi na umuulan, ang kinatatakot na nila, lalo na yung dito sa Barangay Sampaloc, is yung piging malambot ng lupa sa bundok ay baka magka-round to raw. Wag man sana itong landslide niya. We're also getting reports from the AFP that 47 people died in Batangas, raising the death toll to 81. We still have yet to confirm that. But pag tinignan mo kung tama yung numero nila, Batangas ang pinakamaraming casualties. Give us a situationer, bakit nga ba naging ganun? At nababalitaan din natin, pati ang Lipa na nasa mataas na lugar ay binabaha rin pala. Exactly, dahil kanina, bago tayo magpunta, dito nga sa may Talisay, ay nag-stay muna tayo for about half a day doon naman sa bayan ng Agoncillo. At doon ay 5 yung casualties. And nung binisita natin yung lugar kung saan nga namatay yung ating mga kapatid, ay makikita mo talaga na elevated. No? Yung elevation nitong lugar, ay masasabi mo mga uphill or mga doon sila sa upper part
nito sa bayan ng Agoncillo. So tinanong natin kung ano ba talaga yung nangyari, bakit sila kataas na tubig. Sabi nila, hindi ganun kataas yung tubig, pero yung bagsak ng tubig from the upstream, no, dahil nga pababa, yun yung naging cause kung bakit ilan sa ating mga kapatid, no, actually yung rin doon sa Agoncillo, ay nasangay nga itong baha na may halong rin po. Okay, so same areas no, na tinamaan at binaha noong bagyong Karina a few months ago. Maraming salamat sa update na yon. News 5's Rainiel Pawid joining us live over the phone from Talisay in Batangas.